Good day po mga ICT Coordinator. Welcome po sa aking ICT Literacy Training Video Tutorials. Didemo ko po dito kung paano pag-download at pag-install ng Moodle sa ating computer. Ang gagawin po natin, pupunta lang po tayo sa ating internet browser, ano man po yung available dyan. So, buksan natin yan sa Google Chrome. Tatype lang natin dyan ang www.moodle.org. Tapos, enter natin. Ito yung lalabas, yung kanilang website. Pagkatapos, click natin ang search button. Pagka-click natin ang search button, ito ang lalabas. Tatype natin dito yung Moodle for Windows. Na-type natin yan, i-click natin ang search. So makikita natin na mayroon tayong 140,000 results. I-select natin dyan yung Moodle package for Windows, yung number 1. Select natin yan. Tapos, dadalhin tayo dito sa kanyang version. Pipiliin natin dito yung latest version. Tapos, click natin yung zip files. Mapapansin nyo sa baba, i-start na siya mag-download. Okay. Hintayin lang natin yan hanggang sa matapos. Tapos kasunod yan, papakita ko sa inyo kung paano siya natin i-install sa ating DCP. Nga pala, ang ginawa ko dito, wala kami kasi internet connection. Ang ginawa ko, punta ko ng internet cafe, tapos doon ko siya dinownload. Make sure lang, bago natin siya dalhin sa DCP, kailangan i-scan muna natin siya sa ating mga updated na antivirus. Okay, proceed na po tayo sa ating installation ng ating Moodle. Ginawa ko, kinopy ko lang siya dito sa desktop ng ating DCP. Tapos, right click lang natin. Select natin yung extract all. Browse natin kung saan natin siya ilalagay. Select natin ang C drive. Gawa tayo ng folder. Rename natin yan. Kailangan capital letter N, small letter, yung kasunod, model. Tapos, okay. Wait lang natin to. Siguro tatagal ito ng ilang minuto. Pagkatapos mamaya, balik tayo pagka na-extract na siya. Okay, malapit na siya matapos. 98% na. Okay, tapos na. Sunod natin gagawin, pupunta tayo sa ating computer. Select natin, folder, computer, C drive. Select natin, model folder, open. Select natin, start model, open. Wait natin yan na mag-load. Tapos, ginagawa natin dyan, parang ini-refresh pala natin siya. Select natin yung stop model. Open natin. Papansin nyo, mawawala yung start model sa baba. Wait lang natin itong stop model. Pag nabasa nyo na yung press any key, click lang natin yung ating spacebar. Mawawala na siya. Sunod natin gagawin. Start ulit natin yung ating model. Wait natin mag-load. Okay na siya. Minimize natin. Minimize na yung ating folder. Open yung ating internet browser. Ngayon, dito sa ating internet browser, sa address bar, itatype natin yung localhost na 127.0.0.1. Yan ang ating kailangan. Tapos, sa keyboard, enter. Tapos, nag-load na siya. Mababasa natin yung choose language. Huwag tayong babaguhin. Next lang.
Lalabas ulit yung confirm path. Wala din tayong babaguhin dyan sa web address, model directory, data directory. Next. Tapos sa ating database settings, database host, database name, database user, database password, default prefix, database port. Lalagyan natin ng password yung ating database para hindi naman nila ma-access. So, gagawin lang natin yung ating password. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, isang alphanumeric key. Tapos, yung uppercase na M, model. Sa database port, wala tayong ilalagay. Click next. Naglo-load siya. Tayo lang natin na matapos. Okay, dito tayo sa ating model. Yung ating copyright notice nandyan. Basahin na lang natin yan. Pag nabasa na, yung confirm, click continue. Dito yung ating installation 3.2 plus. Ibig sabihin, ito yung ating version ng ating model. Papansin nyo dito sa baba, yung server checks. Diyan yung name, information, report, plugins, at saka ito status. Papansin nyo dyan, okay naman lahat. Pag first time nyo itong install sa inyong DCP, magkakaroon ito ng error. So pag nagkaroon kayo ng error, comment lang kayo dyan sa baba ng ating video. Click continue sa baba. Pansin natin siya, naglo-load. Hintayin lang natin yan. Tapos, dito tayo sa ating installation system. Medyo matagal-tagal din to, mga ilang minuto. Post ko yung video, tapos mamaya, papakita ko kung ano yung huli na install. Okay, balik na tayo sa ating installation ng ating model. Papansin nyo dito sa baba, ang pinakahuli niyang na-install ay yung logstore_standard success. Dito lahat yung mga plugins na na-install. Tapos, click continue yung button sa baba. Okay, nandito tayo sa ating general settings ng ating profile. Sa username, wala tayong babaguhin. Admin, kasi tayo yung admin. New password, create tayo ng ating bagong password. Type ko yung aking password 1, 2, 3, 4, 5 at model. Ito yung ginawa ko rin kanina, kaparehas para hindi ko makalimutan. Papansin nyo may mga asterisk siya. So ibig sabihin yan, required. Yung ibang mga options, wala tayong munang ilalagay. Click update profile. Sa ating front page settings, ilalagay ko lang dyan yung aming school name. Batangan Buhid High School. Sa short name, lagay ko lang dyan yung
Batangan E-Learning System. Time zone. Self-registration disabled. Save changes. Okay, installed na siya. Sa susunod na video, papakita ko yung configuration ng ating local model website. Mahalaga yon. Good day po mga ICT Coordinator. Welcome po muli sa aking ICT Literacy Training video tutorials. Sa video pong ito, ituturo ko kung paano natin i-configure yung ating localhost IP address ng ating model website para po ma-access to ng ating mga 10 clients. Okay po. Tingnan po muna natin yung ating suggested network layout ng ating mga DCP. So, unahin po natin yung ating secondary school. Mayroon po tayong isang main server, 7 sub-host PC at saka 42 10 client. Sa elementary, mayroon tayong isang server tapos 6 na 10 client. Sa video training na ito, ang ating pinakang main objective ay kailangan ma-access ng lahat ng sub-host PC at ng main server at ng lahat ng 10 clients ang iyong local model website. So, mahalagang dapat tama at wasto ang IP address ng subhost PC na gagamitin mo. Kung sabihin, ang subhost PC kung saan hindi yan naka-install ang iyong model website. Kailangan alam mo ang IP address ng PC niyan sapagkat yan ang gagamitin ng iyong magiging users sa local networking. So, iyan yung ating gagawin susunod, ang configuration. Pag hindi mo nakuha yung ating mga step by step, replay mo lang ulit yung ating video para ma-perfect mo siya. Okay, simula tayo sa ating configuration ng ating local model website. Tayo sa ating computer. Select natin yung C drive. Open natin yung ating model folder. Open natin yung ating server folder. Open natin ulit yung ating model folder. Right click yung ating config.php. Open with Notepad. Pagkatapos, punta tayo sa $CFG www root equals http://127.0.0.1. So, bali ito yung ating website address. Papalitan natin ito. Anong ipapalit natin? Yung aking IP address na pinag-installan ko ng aking model ay 192.168.1.10. Sinasabi ko nga, dapat kabisado mo at alam mo ang iyong IP address. Tapos niyan, file menu, click save, close mo na siya, close mo yung folder. Okay na. Tapos, balik ka ulit sa my computer. C drive. Open mo lang yung ating model. Right click mo yung ating server folder. Select mo yung ating sharing tab. Click mo yung ating advanced sharing. Lalabas yung panibagong Windows. Check mo yung share this folder. Activate yung ating mga buttons. Click permissions. Check the full control allowed. Apply. Okay. Apply. Okay. Then close. Close din yung folder. Refresh. Folder. C drive. Open model.
Start model, minimize, open your internet browser, type your internet URL website address. Kapag ito ay gumana, punta ka sa iba pang mga subhost PC, mag-open ka doon na internet browser, tapos type mo yung iyong web address. Pag gumana yan, try mo sa mga 10 client kung siya gagana rin. Pag gumana siya, try mo po sa ibang mga subhost at 10 client. Okay din siya, try mo rin sa iyong main server. Pag okay pa rin, meron ka na model website.